na ang nasawi sa nararanasang sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ilang bayan din sa probinsya ng Negros ang isinailalim na sa state of calamity. Si Waywaya Macalma para sa detalye. 5 araw nang nananalasa sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Western at Central Visayas at Mindanao na nagdulot ng malawakang pagbabaha. Kaya naman ang Negros Occidental at Negros Oriental ay nagdeklara ng state of calamity. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, Executive Director ng NDRRMC, ang Bayawan City, Negros Oriental at Ilog Negros Occidental ang mga probinsyang nagdeklara ng state of calamity ngayong araw dahil ito sa lawak ng pinsala ng sama ng panahon na nagsimula dahil lamang sa ITCZ. Unang naiulat na nasawi ay sa Antique na kung saan 2 ang namatay, habang 6 ang namatay at 2 ang nawawala sa Bayawan City, Negros Occidental. Ayon kay Director Minda Morante, ang Office of the Civil Defense Director Region 7, karamihan sa mga nasawi ay natangay ng rumaragasang tubig dahil sa biglang pagbaha nitong weekend. Kabilang sa mga nasawi ay isang buntis na kinilalang si Maricel Escora Rogado, habang si PO1 Rodelin Gonzaga ay namatay habang tumutulong sa gipin ang ilang residenteng apektado. Ayon sa report, nabitawan ng pulis ang lubid na kanyang hawak pang sagip at natangay na siya ng malakas na alon. Dagdag pa ni Morante, kaya maraming Bayawan dahil ang lugar ay malapit lang sa dagat na kung saan matataas ang alon nitong nakalipas na araw. Sa huling talaan ng National Disaster Risk Reduction Management Council, biglaang lumobo ang mga apektadong populasyon dahil sa pagbabaha. Umaabot sa 18,828 na pamilya o 92,658 na katao ang apektado mula sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Ngunit nasa 9,851 na pamilya o 47,773 na katao ang nasa loob ng evacuation centers. Na patuloy naman nagbibigay ang DSWD ng mga relief goods sa mga nasalanta ng sama ng panahon. Sa Negros Oriental ay 2 tulay ang nasira. Ito ay ang Kudyangwan Bridge sa Barangay Bunga na nasira dahil sa landslide at ang ikalawa ay ang Barangay Nangka Bridge. Ang parehong tulay ay hindi madaanan ng anumang klaseng sasakyan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas ang NDRRMC na inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.